Okay mga sir, bali click 150 yung ating video gagawin. At ang problema kasi ng mga sir ay maingay yung makina. Kilometer, ayan na. Tapos pantay natin. Rinig nya. Okay, kapag ganyan yung tunog, mas maganda, huwag nyo lang gamitin. Pagawa nyo na agad. Tsaka huwag kayong kabahan pag ganyan yung problema ng motor ninyo. Dahil maaaring problema lang yan, tensioner or rocker arm. Ganyan, maaaring i-adjust lang natin, tune up lang. Ganun yung gagawin natin. Kahit kayo, kaya nyo lang gawin to. Basta matanggal nyo lang to. At alam nyo yung TDC, yung top dead center. Napaka-importante yan kapag once na nagta-timing tayo or nag-tune up. Basta matanggal nyo lang to. Ay, pakita ko sa inyo paano mag-tune up or paano mag-check kung ganito yung problema ng motor ninyo. Basta may tools kayo, kaya nyo nang gawin yan. Hindi nyo na kailangan pa gawa pa. Tapos tatanggalin nyo to kasi check natin yung tensioner saka rocker arm, pero uunahin natin yung rocker arm na i-check, tapos itatap dead center natin. Dito na lang kayo mag-tap dead center. Doon lang itanong ko lang. Doon lang. Yan, pag natanggal nyo yung cover na yan, saka kayo mag TDC dito. Okay, dahil click naman yung gagawin natin, dito tayo magbukas. Tapos papakita ko sa inyo. Diyan sa may part ng sigunyal kasi natin mga sir, mayroong diyang tuldok. May tuldok dun sa may sigunyal. Gamit lang kayo ng 22 na socket saka ratchet para makaikot. Tanggalin nyo muna yung tornilyo. Alin rin yung panyan para ma-TDC natin. Tapos pakita ko sa yung tuldok. Okay, paikutin natin. Tapos titignan mo doon sa may sa may rocker arm. Yung huling gagalaw dyan, yung intake parang lulubog tapos aangat. Tapos dito pakita ko sa inyo. Ito, nakikita nyo yan, tutudok na yan. Tutudok na yan, tapat nyo lang pag ganun. Pag ganun nyo siya. Tapos sa part naman dito, galawin nyo to. Pagka nagalaw na yan, saka sa baba ay ano yan, good yan. Tapos mga ganun tunugan, kung hindi tensioner o rocker arm, ito ang problema. Yan. Okay, ngayon tensioner. Basta ito lang ang gagawin niyo. Yan lang, basta ganun tunugan. Tensioner, saka ito. Kaya ko lang din naman ito yung pinauna kasi matatanggal nyo na yung kagad to. Yan. Yan, gumagalaw na, ibig sabihin tensioner hindi na dumidikit na masyado. Kapag ito lang gagawin ninyo, huwag nyo na tatanggalin yung mga sakit na yan para hindi na kayo mag-reset. Kahit hindi nyo naman tanggalin yan, depende na lang kung maglilinis kayo ng throttle body. Si Honda naman, kahit hindi kayo mag-reset, wala problema, basta wag nyo lang i-on nang may nakahugot na sensor. Kasi mag-check engine, hindi ka agad matatanggal yung check engine. Takpan nyo na lang to kasi sa part ng engine bay ay madumi. Takpan nyo na lang pagka nayangat nyo to, kasi habang kumakalikot kayo dyan, may mga parang buwa-buwangin na may buwangin na papasok sa butas, maaaring mag-loss compression. Kaya yun na lang yung gagawin nyo lagi. Okay, tanggal natin tensioner. Tapos ipa-valve clearance din natin yan.
Ito, tignan natin. Ayan, natanggalin yung mga tornilyo, tanggalin natin. Ayan dapat gumagalong kagad dyan eh. Ito, nakalubog na. Kaya talagang iingay yan. Kaya nga sinabi ko kanina na kapag ganun tunugan, napaka-importante huwag nyo nang gagamitin. Pagawa nyo na kaagad kasi once na tumalbog yung tumalbog yung timing chain dahil wala lang tumutulak, maaaring magkasalubong yung balbula saka yung piston, bubutas yung piston or babaluktot yung balbula, naglulos compression, lalo kung nasa malayo pa kayo, edi tulak pa uwi. Yan, kaya pagka ganun tunugan huwag nyo nang gagamitin o di kaya bang uwi, alalay lang, huwag nyo nang bibiritin dahil delikado yan. Na dapat ito patataas dapat yan, ito hindi na bumabalik. Okay, bali, gagawin mo natin dyan, dahil nare-repair naman yung tensioner. Yan ang kagandahan sa tensioner ng click ng mga Honda, nare-repair. Tingnan, putol dyan. Ayan putol. Okay lang, i-refresh mo na lang. Nare-repair naman yan, tensioner na yan. Mas maganda pa nga yan eh. Kasi sa part dito kasi hindi tulad ng mga sinaunang tensioner na medyo may kakapalan sa ganito yung kanilang ginagamit na spring coil. Itong mga bago ngayon manipis na, kaya mas madaling pag nainitan, pag nangitim na parang wala nang pwersa. Kaya ang gagawin natin, i-refresh natin yan. Ayan, i-roll yun natin uli. Yan. Kasi doon sa naputol kasi, nangitim na yan. Marami na rin akong naging video sa ganyan. Kapag once na ito, nangitim na, pansin nyo. Pag once na nangitim na yan, ibig sabihin, wala nang pwersa yan. Yan wala na. Kaya sa tagalan, ay, ayun na, tik-tik-tik, tumagal minsan, parang typewriter na yung tunog hanggang sa pinabayaan ng ganon. Sa katagalan, ganito mangyayari. Napuputol, pumipitaw. Parang sinato, iniwan. Nasaktan. Pinaasa. Dating manager ng yan ng kasa. Dating manager ng kasa, pinaasa. Naging mekaniko. Yan. Tapos ganyan yung mga sir dahil kayong flat screw. Yan. Yung ginagawa ni Puniso. Yan, hanggang sa may din niya. Pag-aralan nyo lang yan. Kahit sa inyong mga sir, kaya ko nang gawin mo. May full video ako niyan. Ito, short video na lang. Hanapin nyo na lang yan. Na-refresh na natin. Dapat ganyan, Diba? Tumitigas na. Bitaw. Okay. Yan. Kaya yan yung tensioner. Automatic tensioner. Okay yung gagamit ng hindi ko nire-recommend mga sir yung manual tensioner. Kung stock lang din yung makina ninyo. Kasi kapag gumamit kayo ng manual tensioner, hindi ko sinisiraan sa manual tensioner based lang din sa maging experience namin. Na kapag once na gumamit ka ng manual at hindi ka marunong maghigpit, na puro na lang tudong higpit ang gagawin mo, sisirain niya doon yung guide. Kapag napudpod yung guide, susunod niya sisirain yung timing chain. Tapos i-valve clearance na rin natin yan mga sir. Okay, kapit mo natin lahat. Tapos pandry natin. Yan, tapos na tayo nag-tune up Kapag nag-tune up kayo, naka-DDC, tapos sa pillar gauge, gumamit kayo ng proper tools tulad ng pillar gauge na dapat ay 10 mm saka 24, 0.10 tapos 0.24 mm. Makikita niyo yan sa pillar gauge kasi hindi maganda kasing gumamit ng yung tansyahan. Feeling gauge. Ang tawag ng filling gauge. Yung iba naman ginagamit yung kuko.
Start. Ayan, tumahimik na mga sir. Oh. Oops. Okay, balikan natin. Yan lang gawin nyo mga sir. Sakaling narinig nyo yung ganun tunog, huwag nyo na gagamitin yung unit niyo. I-lace mo na to. Tanggalin mo. Ano mo to. Baka masira pa yung ECU ni sir. Yan. Saka yung hose na yan mga sir, hindi ko na pinababalik sa original na position. Ipinapaibabaw na lang. Purpose natin dyan, yung sa wire sa ilalim, pag tumigas kasi yan, yung wire na yan, papunta rito, sinisira niya sa katagalan. Yan. Okay, tapos na.